Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Fast of Daniel. At ngayong araw po ay day 9 ng ating 21 days Fast of Daniel. So far, almost nangangalahati na tayo ng 21 days Fast of Daniel natin. And then gusto ko pong i-comment ninyo dito sa comment section kung kamusta itong 21 days Fast of Daniel. So, nagiging helpful po ba 'to sa inyo? Kamusta yung mga struggles po ninyo, yung mga distractions? I know kayo po na nagseseryoso sa ginagawang fast of Daniel na ito. Alam ko po na nakikita niyo na po yung revival. But at the same way na nakikita niyo po yung revival, makikita niyo rin po na yung mga struggle rin na parang may nagpapainit ng ulo mo, dinidistract ka, pero lahat ng yan ay parte ng Fast of Daniel. Kasi nga, itong Fast of Daniel is hindi about sa pagkain. Pwede mong kainin kung ano yung gusto mong kainin, pero itong Fast of Daniel, it is all about fasting sa entertainment. Sa lahat ng siguro social media. Kasi may mga tao po na hindi pahirapan. Katulad ng sabi ng Panginoong Hesus, hindi yung pumapasok sa bibig natin yung nagpaparumi sa atin. Ang nagpaparumi sa atin is yung ginagawa natin. Actually, yung lumalabas pa nga sa bibig natin. That's the reason why kailangan nating i-maintain yung sarili nating malinis. Yan po yung pinag-usapan natin kahapon. Pero this time, ano po yung gusto kong pag-usapang task para sa inyong lahat? Ang task natin for today is ito: palayain ang sarili sa bigat ng konsensya. Siguro po ikaw yung klase ng tao na when you talk about yung sarili mo, may mga times na may nagawa ka siguro na reason kung bakit nakukonsensya ka. May nagawa ka sigurong mga bagay na reason kung bakit nagiging affected yung mga prayers na ginagawa mo. Nagiging affected in a way na hindi ka nakakapag-focus sa prayer kasi para bang may someone na nagbabalik ng nakaraan mo. Sino yung someone na yan? Tingin niyo po itong nakasulat sa libro ng Revelation sa chapter 12 sa verse 10. It's written like this: sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid. So dito po, makikita natin na pinalayas na mula sa langit ang umaakusa. Alam niyo po ba na itong umaakusang ito ay walang iba kundi si Satanas, yung demonyo? Kasi ang word na accuser ay galing rin sa meaning ng word na Satanas. Kasi yan po yung trabaho ni Satanas. Ang gusto ng Diyos, patawarin tayo. Ang gusto ng Diyos, linisin tayo. Yan yung will of God sa buhay natin. Pero from time to time, napansin niyo po ba na kapag nakagawa kayo ng mali, yung diablo laging ibinabalik yung nakaraan kung kailan ka nagkamali, na para bang lagi niya sinasabi, hindi ka pa pinatawad ng Diyos. At itong mga bagay na to, hindi po yan dapat na nandiyan sa loob ninyo. That's why, kung meron mang kahit anumang rason kung bakit may bumabagabag sa konsensya mo, may gumugulo sa konsensya mo, may mga times na napapatanong ka sa sarili mo, pinatawad na ba talaga ako ng Diyos? Tandaan mo, kailangan mong makalaya sa lahat ng accusation na gawa ng masama. Yung mga akusasyon na yan, hindi yan mula sa Diyos. Ulitin ko, tapat daw yung Diyos na kapag sincere tayong humingi ng tawad sa Kanya, patatawarin niya tayo. So, maybe kailangan mong gawin ito. Habang sinasabi ko itong message na to about sa konsensya, timbangin mo nga po yung konsensya mo. Malinis ba yung konsensya mo sa harap ng Diyos? Malinis ba yung konsensya mo sa Diyos? Para bang wala bang bumabagabag, wala bang bigat sa kalooban mo? Kasi kung meron,
kailangan nyo pong mapalaya diyan. Siguro ang tanong ninyo, Pastor, anong dapat kong gawin para mapalaya ako sa mabigat na konsensyang ito? Later on, pagkatapos ng program natin ngayong araw sa Midday Boost, kung hindi ka naman busy at hinihingi sa iyo ng Diyos na kausapin mo siya, kausapin mo siya. At kung pinatawad ka na ng Diyos, maniwala ka sa kanyang kapatawaran. Huwag mong tanggihan yung regalo ng Diyos, 'di ba? Anong masasabi natin sa tao na binigyan mo na ng regalo, pero even binigyan mo na ng regalo, tinanggihan pa, 'di ba? Parang ang sama ng tao na 'yan. Bakit masama yung tao na 'yan? Kasi para bang wala siyang utang na loob sa lahat ng ginawa mo. Nag-effort ka pa, alam mo 'yun, nag-isip ka kung paano siya mapasaya, pero rineject niya pa rin. The same thing rin, 'pag pinatawad ka na ng Diyos, huwag mong tanggihan. Pagiging proud na tanggihan mo yung regalo ng Diyos na kapatawaran. Kung pinatawad ka na ng Diyos, tanggapin mo. Pero kung may mabigat na konsensya, pagkatapos ito, kausapin mo yung Diyos, magkaroon ka ng one-on-one talk sa Panginoong Diyos. Ibuhos mo lahat. Wala kang i-reserve. I-open up mo lahat sa Diyos at kapag pinatawad ka, tanggapin mo yung kapatawaran. Reminding nyo lang po na mamaya sa Journey of Faith natin, pag-uusapan pa natin yung tungkol sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. 10:30 ng gabi. And nasa final week na tayo nitong Journey of Faith. So, watch yung program natin na ito. And then naniniwala kami na yung Espiritu ng Diyos kakausapin kayo. Itong Fast of Daniel na ginagawa natin, matatapos to hanggang 31st ng December, exactly para sa New Year's Eve night vigil natin. Okay? Mga kaibigan, ito po yung pakita ko po sa inyo yung ating schedule this coming weekend. Yan po yung ating information. And announcement lang po para sa inyo na nagde-day off ng Saturday. Si Bishop John ng Bishop natin, ang leader natin sa Asia, ay makakasama natin this coming Saturday, alas 10 ng umaga. So, kayo po nag-day off ng Saturday, kayo na kayang pumunta ng Saturday, pwede kayong pumunta, samahan nyo po kami, and magiging malaking blessing ito para sa ating lahat. Mga kaibigan, naway pagpalain po kayo ng Diyos, and then bukas po sa ating day 10 ng 21 Days Fast of Daniel, panoorin nyo po yung program. Please, kung natulungan po kayo ng program na ito, i-share nyo po yung link na ito para sa family members ninyo, para sa kaibigan ninyo, para sa lahat ng tao na gusto nila ng detoxification. Lasong-lason na yung isip nila sa lahat ng negative na binabato ng mundong ito. Mag-share ka sa kanila ng magandang balita. Pagpalain po kayo ng Diyos.